Attorney Abril, kayo po ba ay nagulat or expected na ito nga po nga lumabas po na survey ang pagbaba po ng trust rating at approval rating mula mismo sa Pangulo, Vice President, sa mismo nga ating senadora at mga mababatas po natin, attorney? I'm not surprised. I expected na talagang bababa yung kanilang trust ratings. Ang tinitignan lang natin dito, malayo pa man ang eleksyon, nilalabas na itong mga ganitong kinds of survey. Parang it's a filler eh. It's a filler kung ano ang iiwan ng administrasyong to, kung meron bang malakas na trust na i-maintain niya pa for the remaining days and the years rather. Tapos sa part ng Vice President, ito din ay filler na mukhang may bumababa sa pagtitiwala sa kanya, kaya dapat galingan pa niya ang kanyang mga press releases at kanyang appearances in public. Yes. With this kind of survey po, attorney, na ito po ba ay may malaking epekto sa atin? I mean to say, dahil parang tayo na po, nawala po tayo ng tiwala sa gobyerno with their mga antics, sa kanila pong mga ginagawa po ngayon na parang pare-pareho eh. Sila-sila lang po ang dyan na parang sabi nga po ninyo, paganda lang po ng press list natin sila eh, para sila po ay ito ay yung mismong tanggapin po ng taong bayan po, attorney. Yes, ang kailangan nilang i-take ito as a challenge, dahil kung hindi, mukhang may corroboration ito dun sa pagkawala ng tiwala ng some officials ng RE. So dapat talagang i-validate nila yun, dahil kung mawawalan ng tiwala ang mga nasa Armed Forces of the Philippines, kaduda-duda nga talaga yung mga susunod na pangyayari. In fact, meron nga yatang inalisan ng pension benefits dahil meron daw silang trust issues sa Pangulo. So, talagang i-validate ito ng intelligence natin. Okay. So binabanggit po ngayon natin po nga Pangulo na andyan pa rin po ang tiwala ng publiko sa ating mga gobyerno. So, how can we parang maging positibo po, attorney? Lalong-lalo na, of course, sabi nga po natin, siya pong nanguna para po dito nga sa flood control controversy at meron po nga ICI na siya po nga finorm, pero biglang nangyayari, parang siya po yung patutungkulan po at patutunguhan po ng investigasyon. That is right. Yung ICI natin ngayon, toothless kasi yan. Ni wala man lang power yan na mag-cite ng contempt. Dumadaan pa yan sa korte. Kaya talagang dapat ayusin yung structure at mechanism ng ICI. Bigyan pa siya ng substantial na kapangyarihan para sa katuparan niya ng maayos yung pagiging investigative body niya. As of the moment, kulang sa ngipin. Kaya anyone na hindi tumutupad, dadaan pa siya ng korte para lang humingi ng contempt order. Oo nga po pagaya po ng mga Diskaya couples na ayaw na po lang makipag-cooperate dito po sa ICI. Baka ito yung nakita nila dahil baka iba yung patutunguhan po nito o kaya po ay, sabi nga po yan, walang ngipin. Diretso lang ko sa korte dahil doon na lang ako magpaliwanag, attorney. That is right. In fact, yung proper forum pa rin ay always judicial forum. Itong investigative body na to, ang purposes lang ng fact-finding na ire-recommend nila for proper prosecution. Kaya hindi pa po tapos ito. Napakahaba pa po. Parang nasa unang baitang pa lang po tayo ng hakbang na napakahaba. Do you think po, attorney, na nasa kumuli na po tayo ng krisis po sa politika right now? Dahil ito nga, bagit po kanina, may mga naglabasan po ng mga ilang pong mga pagbabanta rin po sa Pangulo. At yan po ay may mga ilang pong mga vloggers and then magkawalan po ng tiwala po ng mga retired mga opisyalis, mga military at mga police personnel na nagpepensyona. So, what do you think po dito sa usapin po na yan, sir? With respect sa mga serious na allegation na yan, tapos meron pa yatang upcoming na November 30 na parang another mass movement. The President has to do something about sa ating national security. Paingtingin niya, palagay ko, i-red alert niya kung kinakailangan, kung yun ang recommendation ng AFP at ng Civil Defense. Dahil hindi naman natin pwedeng i-dismiss ito. At sa ating mga kababayan naman, mag-ingat-ingat din tayo sa pag-urge sa isa't isa
baka kasi may nilalabag na tayo na batas dahil hindi naman po absolute ang ating freedom of expression. Kailangan din po natin mag-ingat-ingat sa mga binibitawan nating pag-iimbita. And dapat palaging fact-driven, data-driven at may basihan po ang ating mga pag-criticize sa ating gobyerno.